Grabe, na-crave nga pala ako mga pare ko dito sa napanood kong ito. At pinapanood ko pa nga lang ito mga pare ko, tumutulo-tulo na yung laway ko dito. Sigurado ako pag nilagyan to ng bahaw, talaga namang tataob dito. Kaya naman mga pare ko ay aking susubukan itong gawin. Tara, samahan nyo ako magluto. At dito nga mga pare ko ay bumili na ako ng 1 kilong tahong doon sa kanluran sa amin malapit sa Maniknik. At syempre sinamahan ko na ng pampasarap, magic sarap, siling berde, sibuyas, bawang, luya, nor shrimp at paminta. At dito mga pare ko agad ko nang hiniwa ang sibuyas. Syempre alam nyo naman kapag may sibuyas na sa lamesa, sabihin seryoso na tayo sa pagluluto. Habang inihiwa ko nga ito mga pare ko, napaisip ako ay grabe no, simpleng sibuyas lang pero siya ay nagbibigay ng lasa sa kahit anong ulam. Kahit patahong isda o kahit ginisa lang may sibuyas, automatic goods na talaga. At dito naman mga pare ko ay sinunod ko ng hiwain ng bawang. Alam nyo naman hindi pwedeng mawala to. Pag walang bawang parang kulang ang kaluluwa ng ating kahit simpleng gisa lang mga pare ko, basta may bawang siguradong maamoy pa lang, gutom ka na agad. Sabi nga nila, ang bawang daw nagbibigay ng karakter sa bawat putay. Parang sa buhay lang, pag walang timpla, bland lahat. Kaya habang hinihiwa ko itong mga pare ko, ini-imagine ko na yung halimuyak mamaya kapag tumama na ito sa mainit na mantika. Ay nako, siguradong mapapakain ka kahit wala pa yung ulam. At dito naman mga pare ko ay sunod ko na hiwain ng luya. Syempre hindi pwedeng mawala to, lalo na kung tahong ang lulutuin natin. Yan ang secret weapon laban sa panlasa mga pare ko. Ay parang superhero sa kusina. Habang hinihiwa ko nga ito, naamoy ko na agad yung halimuyak na nakakagana. May probinsya, may lutong bahay. Sabi nga nila, pag may luya, siguradong may pagmamahal sa bawat sandok. Kaya steady lang kayo mga pare ko, dahil konting hiwa pa, ready na tayo sa pinaka-exciting na part. At dito nga mga pare ko, tapos ko nang hiwain ng sibuyas, bawang at luya. Kaya naman dito mga pare ko, hinugasan ko ng tahong. Pero syempre dahan-dahan lang dapat, di pwedeng basta-basta baka masaktan. Kailangan maingat kasi dito nakasalalay ang sarap mamaya mga pare ko. Syempre kailangan natin hugasan to ng ayos tong tahong na to para masarap talagang kainin mamaya mga pare ko. Alam niyo yun yung tipong paglilinis pa lang, alam mo nang magiging malasa yung kalalabasan. Kaya tiyaga lang, hugas muna bago kain. Yan ang sekreto ng tunay na masarap na tahong. At ito nga mga pare ko, yung itsura ng bagong linis na tahong. Grabe oh, kahit hilaw pa lang parang masarap na agad kainin. Ang kinis, ang fresh, halatang galing dagat talaga. Kayo ba mga pare ko, nakatikim na ba kayo ng tahong? At honest masarap ba yung nakain yung tahong? Comment nyo nga sa baba kung paano nyo niluluto to sa inyo. Baka may masarap pa kayong version. At dito nga mga pare ko, naglagay na ako ng mantika dahil magsisimula na magluto. At dito nilagay ko na rin ang bawang. Sunod naman ay sibuyas. At inilagay ko na rin ang luya. At dito nga mga pare ko ay hinalo-halo ko muna ito hanggang maluto ang luya, sibuyas at bawang. At dito ay nilagay ko na rin itong tahong na ito. Grabe mga pare ko, pagkalagay ko pa lang ng tahong, nangamoy na agad ang bango ng aroma ng tahong. At dito ay hinalo-halo ko muna ito at iiwan ito ng 30 minutes. Kaya naman tinakloban ko muna ito. At makalipas ang 30 minutes at ito na nga, bumubulak-bulak na siya at nangangamoy-ngamoy na nangangasarap-sarap na sa pagkain. At ito nga nilagyan ko na ng tubig at iniwan ulit hanggang makabulaw. At ito nga mga pare ko, ilalagyan ko na ng pampalasan tahong. Ayan no, kunting magic sarap, paminta at syempre yung secret ingredient na hindi pwedeng mawala, ang pagmamahal. Yan talaga nagbibigay ng magic sa bawat luto natin mga pare ko Habang nilalagay ko to, naamoy ko na agad yung lasa ng dagat na hinaluan ko ng bango ng gisa ng grabe. Napakagutom, di ko na alam sasabihin ko. Sabi nga nila, hindi lang basta pampalasa to, kundi yung timpla ng mood mo habang nagluluto. Kaya dapat good vibes lang mga pare ko para siguradong masarap hanggang sa huling subo. At ito nga, ipaparang ko ang batang ito. Ambo, tikman mo nga tong luto ko. Sabi mo kung masarap ba? Bakit? At dito nga mga pare ko ay luto ng ating tahong. Ayan no, tingnan nyo yan, bukas na lahat at amoy pa lang, panalo na. Ang bango, ang sabaw at yung halimuyak ng bawat luya. Grabe mga pare ko, nakakagana talaga kumain pag ganito. Simple lang pero mapapabulos ka talaga pag ganitong ulam. Kaya talagang solve ang kain mo dito. Abay, anong gagawin mga pare ko? Syempre kakain na tayo dito. Ang sausawan ko nga pala dito ay bagoong na may sili, na may luya at kalamansi. Talagang katulo na dito. Mga pare ko, ganito pala itsura ng tahong pag wala siya sa kanyang shell. Tingnan nyo ga. Ito. Yan. Itsura niya. May hati siya sa gitna. Yan. Sa inyong lugar, ano yung tsura ng tahong? Try natin tikman. First time ko titikman ito. Sarap siya. Sarap. Ay shit, tara na kumain mga pare ko Kuha na kayo ng bahaw at dito na kayo kumain. Pero syempre, wag niyong kalimutan mag-share, comment, and follow para updated kayo sa mga susunod kong iba. So paano, kakain na muna ako dito.